Kamusta sa mga tagapakinig? Welcome sa Kwentong Eerie. Huminga na ng malalim dahil sisimulan ko na ang ating kwento. May mga bahay na tila merong itinatagong lihim, mga kwento ng misteryo at takot. Isa sa mga ito ay ang Sally House sa 508 North 2nd Street, Atchison, Kansas. Ngunit paano nga ba nagsimula ang misteryo ng bahay na ito? Alamin natin ang tunay na pinagmulan ng Sally House at kung paano nito binago ang buhay ng mag-asawang sina Tony at Deborah Pickman. Noong huling bahagi ng 1800, itinayo ang Sally House bilang tahanan para sa isang lokal na doktor, si Dr. Michael C. Finney at kanyang pamilya. Sa panahong iyon, ang bahay ay ginagamit din bilang isang klinika. Ayon sa mga kwento, isang batang babae na nagngangalang Sally ang dinala sa bahay dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Agad siyang sinuri ni Dr. Finney at sinabi niyang appendicitis ang sanhi nito. Sa pagmamadaling mailigtas ang buhay ng bata, nagsagawa ang doktor ng operasyon. Nasobrahan ang anesthesia na itinurok sa bata at dahil dito, si Sally ay pumanaw. Mula noon, pinaniniwalaang ang espiritu ni Sally ay nanatili sa bahay. Noong 1973, lumipat sa Sally House ang mag-asawang Tony at Deborah Pickman. Ang bahay ay tila perpekto para sa kanilang bagong simula, lalo na't nagpaplano silang bumuo ng pamilya. Noong una, normal lang ang lahat. Ngunit hindi nagtagal, napansin nila na parang may kakaibang enerhiya sa bahay. Ang kanilang aso ay laging tumatahol at tila hindi mapakali, lalo na sa nursery na inihanda nila para sa kanilang magiging anak. Isang gabi, nagising si Tony dahil sa naramdamang matinding hapdi sa kanyang likod. Nang tingnan niya sa salamin, nakita niya ang mga gasgas na parang ginawa ng isang matulis na bagay. Sino o ano ang maaaring gumawa nito? Mas nakakatakot pa ang sumunod na nangyari. Isang gabi, nagulat si Deborah nang marinig niyang may nararamdamang hindi maipaliwanag si Tony. Sinabi ni Tony, "She bit me." Sa pagkabigla ni Tony, napansin nilang may marka ng kagat sa kanyang braso. Isang kagat na hindi nila kayang ipaliwanag kung sino o ano ang gumawa. Isang umaga, pagkatapos ng night shift, umuwi si Tony at kumuha ng isang basong juice sa kusina. Nang tumingin siya, nakita niyang may isang batang babae na nakatayo sa pintuan ng basement. Suot niya ang isang lumang puting damit na isinusuot kapag dumadalo sa simbahan noong unang panahon. Nakatitig siya kay Tony at mukhang takot na takot. Natulala si Tony. Nang mapansin niyang see-through ang katawan nito, doon siya nagulat at nabagsak ang hinahawakang baso at mabilis na tumakbo pataas ng hagdan para hanapin si Deborah. Ginuhit ni Tony ang batang babae na kanyang nakita. Agad itong nakilala ng dating nakatira sa bahay at sinabing imaginary friend nila ito noong bata pa sila. Madalas sabihin ni Deborah na parang may batang presensya sa bahay. Ayon sa kanya, may pagkakataong nararamdaman niyang parang may batang nagtatago sa likod ng mga bagay o kaya'y naglalaro sa nursery. Isang gabi, habang natutulog si Deborah, nagising siya nang marinig ang isang tunog mula sa nursery. Pagpasok niya roon, nakita niyang gumagalaw ang mga laruan sa kwarto, tumatalbog at may kasamang tunog ng maliliit na yapak. Naniniwala ang ilang paranormal investigator na si Sally ay hindi masamang espiritu. Isa lamang siyang bata na nakulong sa bahay dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Ngunit sa kabilang banda, naniniwala rin ang ilan na baka ginagamit lamang ng isang madilim na puwersa ang anyo ng isang bata upang linlangin ang mga tao. Isang gabi napansin nila na ang mga manyika sa nursery ay nakapwesto na pabilog, nakaupo at nakaharap sa isa't isa. Agad nilang tinanong ang kapatid ni Deborah, ngunit sinabi niya na hindi siya ang may gawa nito. Ibinalik nila ang mga laruan sa kanilang mga istante at pinatay ang ilaw ng nursery. Ngunit nang makarating sila sa ibaba, narinig nila ang pagbubukas ng ilaw.
Nagbalik sila sa itaas at nakita nilang nasa sahig na naman ang mga manyika at ang mga ilaw ay nakabukas. Habang tumatagal ang pananatili nila sa Sally House, napansin ni Deborah na naging agresibo si Tony. Nagsimula rin siyang makakita ng mga kakaibang bagay. Sa ilang pagkakataon, naririnig niya ang mga boses na tila may sinasabi sa kanya, ngunit hindi niya maintindihan. Tuwing lalabas siya ng bahay, nawawala ang bigat sa kanyang pakiramdam. Ngunit sa tuwing bumabalik siya, bumabalik ang madilim na enerhiya. Hindi lang pisikal ang epekto ng Sally House kay Tony, pati ang kanyang isipan ay naapektuhan. Sa mga huling buwan ng kanilang pananatili sa Sally House, mas lalong tumindi ang negatibong epekto nito kay Tony. Sa tuwing mapapadaan si Deborah sa kanyang harapan, nakakaramdam siya ng matinding galit na hindi niya maipaliwanag. Parang may puwersang nagtutulak sa kanya na alisin si Deborah sa kanyang landas. Isang umaga biglang nagising si Tony na puno ng galit. Habang nasa kusina, napagbalingan niya ang kanilang alagang pusa. Natuklasan na lang niya na wala ng buhay ang alaga nilang pusa. Hindi matanggap ni Tony ang nakita at sinabi niyang wala siyang maalala sa mga naganap. Ngunit kung iisipin, wala namang iba na pwede gumawa nito. Dahil sa mga karanasang ito, humingi si Tony ng tulong mula sa mga eksperto sa kalusugan ng pag-iisip. Subalit, wala silang nakitang anumang klinikal na dahilan para sa kanyang biglaang pagbabago. Sa kabila ng lahat ng pagsusuri, isang bagay ang naging malinaw. Ang tanging paraan para makawala siya mula sa madilim na puwersang ito ay ang tuluyang pag-alis sa bahay na iyon. Sa loob ng 3 linggo matapos ang mga insidente, nilisan ni Tony at Deborah ang Sally House. Mas pinili nilang iligtas ang kanilang sarili at ang kanilang anak mula sa misteryosong enerhiya ng bahay. Hanggang ngayon ang Sally House ay isa sa mga pinaka-pinag-uusapang lugar sa Atchison, Kansas. Maraming paranormal investigator ang nagpunta rito para subukang maipaliwanag ang mga kakaibang pangyayari. Ikaw, kaya mo bang pumasok sa Sally House o mas pipiliin mong umiwas sa bahay na ito? Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pang nakakakilabot na kwento.